Hello. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Soc Surgeon. Welcome po sa Kapihan ni Deridian, hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health and Development, Soc Surgeon. Sa ngalan po ni DOH-12 Regional Director, Dr. Aristide Sotsotan at Philippine Information Agency Brian E. Ilan, ako po si Aurea Maribelhera at ito po ang Kapihan with the Media. Tayo po ay live na mapapanood sa official Facebook page ng DOH-12 at PIA Provincial at Regional pages. Kasama po natin ngayong araw ang ating mga media partners mula sa iba't ibang media entity dito sa ating rehiyon. Magandang umaga din po sa lahat ng nakaantabay sa ating Facebook Live. And of course, to make our session today more inclusive, makakasama po natin via Zoom si Sir Charlon S. Hamero, isa po siyang sign language interpreter. So ngayong araw po, March 30, araw ng Lunes, samahan niyo kami sa isang makabuluhang talakayan hinggil sa mahahalagang usaping pangkalusugan, partikular na po sa patuloy na paglaban kontra tuberculosis. Tatalakayin natin ang kasalukuyang estado ng mga kaso, ang sanhi, sintomas at mga rason kung bakit po nagkakaroon ng TB ang isang tao. Pati na rin po ang mga programang ipinatutupad ng pamahalaan upang maprotektahan ang buhay ng bawat Pilipino. Kasama po natin ngayong umaga dito si Dr. Camille Fugio, Medical Officer 4, at siya rin po ang Infectious Disease Cluster Head ng DOH-12. Magandang umaga po, Doc. Good morning, everyone. Kasama din po natin si Sir Julius Verde Guadalupe, RN, and siya rin po yung National Tuberculosis Control Program Coordinator ng City Health of Coronadal. Magandang umaga po, Doc Camille and Sir Julius, ang inyo pong pagbati sa ating mga manonood. Good morning po sa lahat. Sana po bigyan nyo kami ng panahon, kaunting panahon, para po mapakinggan ninyo ang aming programa regarding tuberculosis program. Good morning everyone. Sana samahan nyo kami ngayon kahit sa konting oras lang ninyo para at least matalakay natin yung mga dapat malaman kung ano yung tungkol sa tuberculosis. Alright, thank you so much po. Now we will start the discussion po to give our viewers an overview or briefer kung ano po yung sakit na TB. Mari po ba natin, Doc, ipaliwanag sa ating mga manonood kung ano yung rason kung bakit po nagkaka-TB ang isang tao? Ayun. So first, no, ano nga ba ang TB? Si TB or tuberculosis ay caused by your Mycobacterium tuberculosis, isang bacteria na nakakaapekto sa ating baga. Pero hindi lang po baga ang kanyang tinitira or part ng body natin na kanyang pinamamahayan or where usually natin nakikita si TB. Pwede din po ito sa buto, sa utak, sa ibang parte ng katawan. So, ang TB po talaga is mahilig siya sa mahangin. Kaya po nandun siya sa baga natin halos nakatira. Ayun. Okay, Doc. So now po, ano-ano naman po yung mga karaniwang sintomas na dapat bantayan ng ating mga manonood po? So yung sintomas naman ng TB, laging lang tandaan na pwede nating suspetsa ng isang tao na may TB kung ito ay may ubo na sobra 2 linggo. Tuloy-tuloy na lampas 2 linggo. Pagpapawis, lalo na paggabi, yung hindi maintindihan na pagpayat kahit hindi nakadieta yung isang tao, pumapayat talaga. Tsaka yung tinatawag natin na afternoon fever. So ngayon, okay siya. Pagkahapon, lalagnatin. Kinabukasan, medyo okay naman. Pagkahapon, lalagnatin ulit. Yun yung tinatawag nating afternoon fever. Doon naman sa pagpapawis tuwing gabi, hindi lang siya simpleng pagpapawis, ano? As in, basa talaga yung damit ng isang pasyente na may TB. So pag nakitaan natin yung kasama natin sa bahay na may mga ganong sintomas, ipakonsulta agad natin sa pinakamalapit na health center natin. Right. So dapat talagang i-watch out ng ating mga viewers ang mga sintomas ng TB. So sir, pwede po ninyong mabigyan kami ng detalye kung sino po yung mga high risk
na maaaring mabilis na magkaroon ng TB o mahawa sa sakit na ito? Yung mga grupo naman na high risk or yung mga taong madaling mahawaan ng sakit na TB ay yun yung mga kapatid natin na mga PLHIV or mga people living with HIV. Kasi sila yung mga mahihina na yung mga immune system. Yung ating mga senior citizen, so madali din silang madapuan ng sakit na TB. Yung mga bata, yung mga anak natin, yun silang madaling dapuan ng sakit na TB. Lalo na yung mga kasama natin na may mga diabetes, yun po, yun sila yung mga high risk na grupo. Rejoinder lang kay sir, no? Kasi si TB, aatakihin ka niya pag masyado ng weak ang immune system mo. Tatansyahin niya na masyadong mababa ang immune system mo, kaya si diabetes, si mga diabetic patient, si senior citizen, si bata, yung extreme siya yung tipong bata, hindi pa masyadong built yung immune system. Yung matanda naman, weakened na kasi nga, sa katandaan nila. Si PLHIV naman, yung problema nun is weak din yung immune system. Idadagdag ko lang din po yung mga naninigarilyo. Yung mga kasamahan natin, yung mga siguro tatay, nanay, kaibigan natin sa paligid na mahilig or malakas manigarilyo, sila po talaga yung mas lapitin or madaling kapitan ng sakit na tuberculosis. Ayun. Yung ano kasi, yung bakterya ng TB, isang opportunista kasi yun. Once na makakita siya na isang taong mahina yung immune system, yun agad yung aatakihin niya. That's why it's very important po, Doc, na malaman sa isang family, may nagpapa-check up talaga tayo para malaman po natin kung sino yung may TB. And of course, maka-benefit din po sa family members na ma-protect din sila. So, Doc, nagagamot, other misconception kasi is matagal or nagagamot ba ang sakit na TB? Kaya marami ring mga tao na takot sila magpa-check. 'Di ba? Kasi we cannot deny the fact that until now po may stigma po sa sakit na TB. Yes. So, to totoo. clarify po, nagagamot po ba ang sakit na TB? Opo naman po. Nagagamot po ang TB. Kasi may dalawang klase ng TB, no? Yung drug sensitive or yung drug resistant TB. Si drug sensitive TB ho natin, ito po yung parang may regimen tayong sinusunod. Ito po yung palagi ninyong maririnig na rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. Ito po yung mga first-line drugs po natin na binibigay agad na iinumin ng pasyente sa loob ng 6 na buwan or 12 months. Depende kung anong organ ang affected. So, kung lungs lang, 6 months, okay na yon. Dapat araw-araw na pag-inom, hindi pwedeng palya-palya na I feel better today. Hindi na ako iinom kasi okay na pakiramdam ko. Kung aabuti naman ng 10 to 12 months, usually ito yung mga may POTS disease or TB sa buto. So, yun medyo matagal yun kasi yung absorption ng gamot medyo matagal din. Si DRTB natin or your drug-resistant TB, hindi siya yung usual na antibiotic na ginagamit ho natin, no? It's outside the regimen, ang tawag namin. Pero, ang kinaganda lang po nito, wala na pong injection. Kasi dati, kaya po nagkakaroon ng stigma and discrimination. Kasi and hesitancy to take the medicines, it's because masakit yung injection ng DRTB medicines, no, ng drug. Kasi dito, 1 month dito, sa isang buwan dito, may isa na naman dito, may iba dito. So, they would stop kasi nga masyadong masakit. So, ang tendency ngayon is full oral na tayo. Wala na pong injections. And sa bagong regimen na yun, ngayon ho natin is that once na ma-detect na rifampicin resistant sila, no, or DRTB sila, 6 months na po talaga ang minimum na treatment. Tama, sir. Yun nga, sabi nga ni Doc kanina, may TB na sa lungs, may TB sa outside sa lungs. So,
Yung TB kasi natin, dalawa yun. Meron tayong tinatawag na extra pulmonary tuberculosis, tsaka pulmonary tuberculosis. Pag sinabi naman natin na pulmonary tuberculosis, yun lang talaga inatake, yung lungs lang ng pasyente. Pag sinabi naman natin extra pulmonary, tumutubo yun outside na ng lungs. Sa haba naman ng gamutan, pag yung TB ay dumapo sa buto, sa joints natin or sa utak natin, so 1 year yung treatment nun. Pero pag TB lang sa liver, sa intestine, sa skin, so 6 months yun siya. Yung DRTB naman at saka DSTB, yun yung sabi ni Doc na yung bakterya kasi ng DRTB mas matapang kumpara natin dun sa drug susceptible TB natin. Kaya need siya ng mahabang gamutan. Pero ngayon may bagong update, yung injectable nun, phase out na, puro oral meds na lang talaga lahat. And pwede na siya for 6 months. It's good to know po na mayroon na tayong mga oral medications Yes. po no, sa DOH. So, since we're talking about the medications itself po, ano po ang maaaring gawin? Saan po pwedeng lumapit ang ating mga kababayan na nakakaramdam ng sintomas? Sino pong pwede nilang itap sa ating health centers? At paano po ang medication? Libre po ba ang mga gamot? For the 6 months na medication, libre po ba, Doc? Yes. So, ito yung isang programa ni DOH, no? And along with the PhilHealth and the other stakeholders like the LGUs ho natin, na ginagawa ho nating libre ang gamot. Hindi lang po ang gamot, pati yung screening, testing, and treatment itself. So, sa screening na yon, pwede silang lumapit sa mga health center ho natin. Meron po tayong tinatawag na chest x-ray voucher where yung mga hindi talaga yung mga kapos talaga and also yung yakap natin, no? Sa PhilHealth, yakap by the PhilHealth is covered na po ng covered na po nila yung x-ray. Sa testing naman and diagnosis, isang sputum lang or yung pagpasa ng plema, libre din po yun. Kung gagawin po sa private, umaabot po yun ng about 8,000 ang screening, ang testing na yon. Pero sa RHUs po natin na may available, libre po yun. As well as yung treatment. Yung treatment natin na good for 6 months. Pag na-enroll po si patient, kunyari, naging positive siya sa sputum, no? Pag na-enroll na si patient, dire-diretso na po yung medication niya. Secured na po yung 6 months niya na gamot. And also, kahit yung, yung mga kasambahay ng pasyente na kailangan na ding, we encourage po talaga na uminom din po ng gamot na TPT, ang tawag natin, TB preventive therapy, kasi nga, magkasama sila sa buong bahay. So, matagal na silang na-expose to each other, nag-uusap, isang paraan yun na pagpasa or nakakahawa si TB. Pag-uusap, pag-ubo, pagbahing, droplet siya. So, ganito, nag-uusap tayo ngayon. Kunyari, hindi pa ako umiinom ng gamot, tapos nag-uusap tayo, naubuhan kita. So, possibility na paglanghap mo, nakuha mo na yung bacteria, tapos isipin mo kung matagal kang na-expose sa akin, buwan-buwan. Kunyari, ganun. So, matagal talaga yung exposure. So, bottom line po talaga, lahat ng services ng TB program ay libre po sa ating mga RHUs. Well, very napakaganda pong marinig na may mga libre po tayong services and medications na maa-avail sa DOH. Kaya po sa lahat ng ating mga viewers, lalo na po na nakaantabay sa ating Facebook Live, if may mga katanungan po kayo sa ating mga resource speakers, you can comment po sa ating comment section para po mapaabot natin sa ating mga resource speakers and of course para maklarify din po ang ating mga tanong. So Doc, you mentioned na may possibility na kailangan, for example, sa isang household po, may isa na may TB. Is it automatically required po ba na i-isolate yung mga utensils niya? Yun yung misconception. Pag sinabi nating misconception,
yung nakaugalian natin o yung sinasabi ng mga nakakatanda natin noon. So yung TB, hindi yun nakakahawa gamit yung utensils ng tawag ito, ng isang pasyente na may TB. Okay? Pag ginamit niyo yung yung kutsara, tinidor ng isang pasyente, hindi kayo mahawa kasi yung bakterya ng TB, exclusive lang siya na sa hangin. Andyan lang siya sa hangin, lumilipad lang yan siya. Gusto kasi ng bakterya ng TB na tawag nito na yung lugar niya is medyo malamig, moisture, yun yung gusto niya. Medyo dim, yun yung gusto ng bakterya ng TB. Pero hindi yan siya dumidikit kasi sa mga kubyertos, kahit sa mga baso hindi yan, sa mga damit, kumot, so hindi yan. So mas maganda tanggalin natin yung stigma, lalo na yung may kasamahan kayo na may TB sa bahay, gawan nyo ng bahay sa likod or i-separate nyo siya. So mali talaga yan. Yung sakit kasi ng TB, pag tuloy-tuloy na yung gamutan ng pasyente, lalo na nasa pangalawang linggo niya na, hindi na yan siya makakahawa. Ibig sabihin, hindi na siya infectious, pero hindi pa yan siya magaling. No? So, dapat, kung may mga kasamahan tayo sa bahay, suporta lang. Huwag natin sila i-discriminate. Yun. So very clear po ang sinabi ni Sir Julius na hindi po siya natatransmit through utensils po. And I am so happy po na meron tayong kapihan. At least po, napapaabot natin sa ating mga kababayan ang tamang impormasyon po relative to the different health issues na ating kinakaharap. So at this point po, pwede naman po ba nating pag-usapan kung ano po itong TB preventive therapy? Okay. Si TB preventive therapy, binibigay po ito sa mga kasambahay or household contacts ng mga bacteriologically confirmed, meaning via laboratory na confirm na po natin na meron silang TB. No? So, ino-offer po natin ito kasi hindi natin alam meron na silang latent TB or yung tinatawag in layman's term or para mas maintindihan ng lahat, no? Yung natutulog lang na TB. Nandyan na siya sa baga natin, hindi lang siya aktibo pa, hindi pa siya na-activate kasi hihintayin niya na bagsak ang immune system natin bago siya magpakita or bago yung sintomas lalabas. So, ganun siya. So, ibibigay siya no, sa mga kasambahay na kasama ng bacteriologically confirmed TB. Ibibigay din po siya sa mga espesyal na mga populations like yung ating PLHIV na na-mention din po natin kanina, PLHIV, diabetes, no, yung mga kasamahan natin na merong immunocompromised. Technically immunocompromised, nag-undergo ng chemo, so sila yung na may kasamahan sila sa bahay na merong TB, so sila yung mga sila yung mga target population na bigyan ng TB preventive therapy para hindi na po mag-proceed into active TB. So ayun, meron tayong TPT po, ano. So Doc, pwede po ba namin malaman kung ilan na po ang kaso ng TB dito sa ating rehiyon? May data po ba tayo? Meron naman ng data. Actually, ang Region 12 ngayon, no, compare natin from last year, almost reached its target. Kaya lang na-fall short tayo, nagkulang tayo sa time and also resources para ma-reach natin yung target. So ngayon sa ngayon sa region ho natin nasa 22,012 yung recorded or reported or notifiable cases natin sa TB sa buong region, no? Paghahati-hatian pa yon ng provinces and cities ho natin. Pero as of today, nagde-data cleaning kasi yung Epidemiological Bureau natin sa central office. So hindi namin makuha yung data na
accurate data kung ilan ang cases per province. Pero sa last namin na program implementation review, si South Cotabato, I think, ang may mataas na kaso ng TB sa TB all forms na po ito ha, whether it's pediatric, DR, or DSTB, kinombine na po namin lahat. So, yun po. So, 22,000. 22,000. Ang target natin last year is around 26,000. So, ang dami po, Doc. Kaya sa mga kababayan natin, we really encourage na pumunta po kayo sa mga health centers, lalo na yung may mga sintomas. Magpa-check po para agad din po tayong makapag-umpisa ng ating gamutan. So, Doc, curious po ako, what age po usually ang nagkakaroon ng TB? Yung pinakamarami po dito sa Rio. Actually, kung disaggregated natin, sa Coronadal, sir, anong pinakamarami? May 3 years old kami na case. Actually, kahit sino pwede talagang Wala na siyang dapuan ng TB. sakit na TB. Yun nga, yun yung sabi nga ni Dr. Camille regarding sa TB preventive treatment, no? Yun yung bagong ini-endorso ng WHO, ng Department of Health, para at least mabigyan natin ng protection yung mga kasamahan natin sa bahay. So, dagdag ko lang yung TB preventive therapy, no, binibigay yun sa loob ng 3 buwan. Yung available namin sa ngayon sa PDOTS na gamot is yung binibigay na once a week lang. So, mas maganda siya. Actually, mas maganda siya inumin kasi hindi siya hassle, hindi siya araw-araw. Once a week lang iniinom. So, ini-encourage ko yung may mga kasamahan na may TB sa bahay. Sumangguni kayo sa TB Dots para at least mabigyan namin kayo ng prevention para for at least for 5 years hindi mag-develop yung infection ng TB sa katawan, ano? Ayun po. Tama. So, yung most affected, kung disaggregated form naman, by age, no? Actually, wala siyang pinipili. Pero ang pinakamarami is more of the old population or the working class. Second is the working class. Siguro age mga 20 and above. Kasi Sa Coronadal Doc, mga sa 30s, Oh, 30s, 40s, 50s. yan Yan. yun sila yung mga working class ho natin na palaging exposed sa usok, hindi pa natin alam yung lifestyle nila, naninigarilyo. So, yun yung mga factors why doon sa area na yun, doon sa age na yun, doon yung may pinakamaraming bracket ng tuberculosis. And take note, mostly male po yung affected na population. Ayun. So, wala pong pinipiling edad. Yun po yung point po, no, na kailangan lahat po tayo mag-ingat. And of course, syempre, mas mag-iingat yung mga taong nasa high-risk groups natin. So, Doc, at this point po, ibibigay po natin ang opportunity sa ating mga live viewers. Also, encourage our viewers online. Please comment po ng inyong mga katanungan so that ma-clarify po o masagot po ang inyong mga tanong. At this point, ibibigay po natin ang opportunity ng mga media partners na nandito para makapagtanong po. Reminder lang po sa ating media friends, kindly state your name and the media entity you are representing po before shooting. Okay, good morning sa mga panelists natin. Doc and sir, from Michael Morales of 102.9 Radyo Sincero, Coronadal. Tanong ko lang po, Doc, halimbawa sa 6 months, dire-diretsyong gamutan, halimbawa tumigil po siya in the 4th month, pwede pa bang i-continue o back to zero yung pag-inom ng gamot? Yung pagtigil kasi ng pasyente, depende sa kaso yon. Meron kasing pasyente na naka-experience ng mga adverse drug reactions. Halos lahat naman ng gamot may mga reaction. Pagdating naman sa TB, pag naka-experience sila, pwede silang tumigil. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-stop siya ng gamutan niya sa loob ng, pagpalagay natin, 2 linggo, okay pa yun. Pwede pa namin yun i-continue. Pero pag lumagpas siya ng 56 days, cumulative kasi yan. Example, ako, uminom ako ng gamot, nag-stop ako.
inom ako ulit, tapos stop, inom, stop. Hanggang maabot ko yung 56 days na hindi ako umiinom ng gamot, yun yung time na pwede siya bumalik to zero. Pero pag 1 week, 2 weeks, okay pa yun. I-advise lang namin, mag-continue lang ng treatment. Tsaka, if ever na may mga reaction yung mga gamot natin, no, in-advise talaga namin ang pasyente na bumalik siya sa TB Dodge para sa management ng mga drug reactions. Okay. Halimbawa naman po, natapos na at okay na ang kondisyon, may tendency pa po ba na babalik? Kasi may mga nakausap ako na natapos na ngunit nag-another 6 months. Yes. Ano po mga factors, Doc at Sir? Ah, Si yes, Sir Jun. pag natapos kasi natin yung treatment natin, gumaling tayo, hindi ibig sabihin no na hindi ka na magka-TB ulit. Tandaan natin na yung TB, nakakahawa yun. Hinahawaan natin yung mga kasama natin sa bahay. Isang misconception kasi doon, yung sinasabi nila na hereditary yung TB, minamana. Hindi kasi yun minamana. Pag sinabi nating hereditary or genetics, nasa dugo kasi yun. Pero pag sinabi nating nakakahawa siya tulad nga ng TB, posible yun na pwede siya magka-TB ulit. Pag may re-exposure again, sir, to a individual, like po sa akin, kunyari, natapos na ako ng 6 months ko. Tapos, naglaag-laag ko sa Biskang Diin. Tapos, nagstay ko sa isa ka lugar. Tapos, wala akong kabalo sa mga upod ko dito nga may TB, galing nga isa. Konting exposure lang po, no, to that person na may TB na hindi pa siya umiinom ng gamot, could reactivate or could infect me again of tuberculosis. Yun po siya. Okay po, klaro po, sir. Okay. Let's proceed po sa next question. Good morning, Doc, and good morning, Sir Dave Pestaño of 1062 DXKI. Ano-ano po ba yung mga adverse effects o side effects na karaniwang nararanasan po ng mga pasyenteng under medication po ng gamot para sa TB? Yung pinaka-common na reaction ng gamot, yung humapdi daw yung tiyan nila. Tawag namin doon yung gastrointestinal intolerance, no? So very common yan siya, yun yung always na nirereklamo ng pasyente. So isang reaction pa is yung allergy sa gamot. Number one talaga yung allergy sa gamot. So lahat yun may management naman. Hindi ibig sabihin na yung pasyente nag-experience ng adverse drug reaction, stop agad. So lahat ng mga reaction may management talaga yan para at least yung pasyente matapos niya yung gamutan niya. Pag hindi mo kasi na-manage yung reaction niya, talagang mag-stop talaga yung pasyente. Doc, I add lang po. For example po, yung nag-undergo sa TB medication. Safe po ba ang TB medication sa mga buntis, mga kababaihang nagdadalang tao? Yes, safe po siya. May isang gamot lang doon na hindi talaga binibigay pag buntis pero na-phase out na yun. Yun yung injectable natin. Alright, do we have more question po from our media friends? May additional question pa po ba tayo sa atin pong mga viewers? May estudyante po dito. May mga katanungan po kayo. Pwede po kayong mag-raise ng question sa ating mga resource speakers. And adlib lang po maraming salamat po sa Mall of A Centerpoint for having us po dito, for letting us po na makapag-conduct ng kapihan with the media. Alright, may question po tayo from state your name and if you're a student po. Opo. Alright. Ako po si Pilio, grade 11 student po from KNCHS. Doc, ang question ko lang is, ano po ang precautions na gagawin kapag may meron kang kasama na may meron na tuberculosis po? Paulit. Precautions po Precautions. na gagawin. Of course, ang precaution sa isang bahay, no, na merong kasamahan ng TB, of course, you have to clean the house.
open yung window kasi madaling mamatay yung bacteria pag may sunlight, no? Mas mainit, natural sterilization yun eh, no? Sunlight and then good ventilation, hand washing, no? Very common, hand washing sa bahay, kada ano natin, kada or sa bahay, basta sa bahay natin, we also still practice hand washing. Ano pa ba? Wag niyong i-separate yung utensils sa correct, yun yung one of the misconceptions natin, na isa-separate yung utensils ng may TB. Of course, si TB patient or si TB index, pwede siyang mag-mask sa bahay to protect himself and also to protect others na kasama niya sa bahay. Pero hindi natin sila ina-isolate. Kasi nga, pag ina-isolate mo sila, parang bumababa din yung self-worth nila and yung self-confidence nila para magtuloy-tuloy ng gamutan. So we have to support the patient. So, pwede siyang mag-mask or yung kasamahan niya sa bahay, mag-mask, maglinis ng buong bahay, no? Good ventilation talaga sa area and then sunlight. Yun yung mga precautions. Of course, kumain ng masusustansyang pagkain. Kasi opportunistic nga si tuberculosis. So, kailangan yung immune system mo is malakas. Yun. Hindi po. Tsaka maging maagap. Once maka-experience nung 4 cardinal signs natin sa TB, magpa-check up na agad. Okay. May additional question? Yes po. Okay, question ko lang po, paano po, unlike sa HIV cases natin sa whole Region 12, lalo na sa South Cotabato, Coronadal, meron po tayong area na pinoprotektahan yung identity ng mga sa HIV, ganon. How about po sa TB? Kasi nalaman namin as media practitioners, may iba na natatakot na ipaalam even sa barangay health workers or na kumukuha ng tawag nung permit or ang tawag niyan papunta sa RHU nila. Pinipili yung ibang area para doon na lang for secrecy or ano kasi iba yung lumalabas na so para yung kaso ng sakit nila is nakakamatay o nakakahawa, parang ganun. Paano po natin tinutulungan sa DOH upang mawala itong klase ng pananaw ng karamihan? Of course, sir, we encourage individuals na kung saan sila na area, no, doon talaga sila parang kukuha ng referral. Tama ba? Referral going, kasi may mga barangay health stations tayo, going to the RHU. Of course, our health workers are trained to practice confidentiality. Just like HIV, yung data protection ho natin, hindi nilalabas. Yung identity natin, hindi nilalabas to other individuals. Kahit na magkasamahan tayo na healthcare worker, hindi natin yun sinishare. Kasi kung ako nurse and then may lumapit sa akin and I have to make a referral, between me and the patient lang yan. Oh, sige ma'am, ito po yung referral nyo. Dalhin nyo po sa RHU Coronadal para or CHO Coronadal para makita ho kayo ng TB DOTS facility. Then yun na po siya. Doon na po siya doon na po siya mag-start, no? Screening or if tapos na siya ng screening or doon na siya mag-start ng treatment niya, papipiliin po si patient kung doon ba sa sa CHO pa rin siya kukuha ng gamot, ng mga gamot niya, or ipapadala sa barangay health station para ma-protect po yung confidentiality. Yeah, yes po, Doc. Thank you so much. Kasi even may mga nalaman. Sige. Actually, may mga pasyente kami. Yun yung sinasabi nila na maraming chismusa sa barangay, sa health center. Totoo yan. Kaya ginagawa namin, ini-encourage yun namin na andun pa din yung confidentiality sa proseso. Ang ginagawa naman namin dun sa mga gamot nila, hindi kami naglalagay ng mga pangalan. Nilalagay namin sa box nila o sa box ng gamot nila is TB case number lang and initial ng name nila. Tapos advice na kami nang bahala dun sa health center kung sakali na
ginagawa silang chismis. Pero dito sa Coronadal, halos lahat naman hindi ganun. Yun. Sige, thank you so much. At is klaro mamaya sa program namin. Okay, next question ma'am. Ang data natin sa Region 12 is umabot tayo ng 22,012. It is alarming for Region 12 or okay lang ba ang record na to? And kung alarming na, what are the plans of DOH Region 12 this year sa kabuang rehiyon natin? Sige po. So 22,012 is not a joke na hindi siya yung it's still a serious problem. Hindi siya katulad siya ng HIV na paakyat ng paakyat, no? Isang factor ho kasi doon is that mas pinapaigting natin yung screening natin. Makikita niyo po na meron tayong mga mobile x-rays na pumupunta sa community. Targeted po yun kasi kailangan yung mga community na yun is ma-check. No, kasi magkakadikit-dikit ang bahay, hindi magandang ventilation, parang ganun. So, may mga activities po tayo. Recently, we conducted a World TB Day celebration to increase awareness. Kaya pumataas yung mga cases po natin. Kasi may mga individuals na po or yung mga kasamahan natin sa community nagsasubmit na po to chest x-ray or nagpapa-check up na po talaga as early on. Parang prevention na talaga nila, no, sa community, sa sarili nila and also tulong sa community. Kaya po mataas yung mga cases natin, unnotified cases. Also, sir, ang isa pong factor dyan is that our other stakeholders, private physicians, yung mga family medicine, yung mga internal medicine, specifically pulmonologist ho natin, and infectious disease doctors ho natin, pag may nakita ho silang TB patient, automatic po yan na nire-refer nila sa RHU kasi alam nilang libre yung gamot, yung screening and gamot sa RHU, no, and treatment. So, may magandang network within SOCSARGEN na napagsama-sama natin yung public and yung private na mga physicians na magtulong to end TB. And also, for the plans for next year, sir, of course, tumaas po yung target po natin. Kasi po, yung target natin nakabase sa population eh. So, kung tataas ang population, tataas din yung target natin. But the main goal there, sir, is that magsiscreen pa rin po tayo, magre-reach pa rin po tayo ng mga taong nangangailangan. Lalo na yung mga kapos, yung may mga unhealthy lifestyle, no? Nagsusmoke, may diabetes. Pati si diabetes, siniscreen na namin for TB because of their disease na prone to get the infection of tuberculosis. So, yun pa rin po yung programa po natin and isi-strengthen pa po natin yung collaboration with the yung mga other physicians natin na hindi pa po engaged with TB program. So, siguro ang giveaway message ko talaga to what we are doing right now is to strengthen po natin talaga yung screening, testing and diagnosis, and also yung treatment, continuous supply of treatment, and also encourage natin na mag-TPT or TB preventive therapy, yung mga kasambahay ng may TB sa bahay. Yun po. Ma'am and sir, good morning once again. With the data provided po, may mga individual po bang nasawi dahil sa TB at may mga na-record po ba kayo mula sa barangay na namatay? Kag ang rason sa ilang kamatayon is TB kag Direct late TB na death. nahibaluan. You mean direct TB death, sir? Yes po. So far, with our data on hand na nakuha namin, it's not really, hindi siya related sa TB or direct, hindi siya direct TB death. Yung tipong
umubo ng or sumuka ng dugo, yung tinatawag nilang hemoptysis, which is the late sign of tuberculosis usually, na grabe na. Wala pong gano'n na case so far na na-report. But yung mga na-disgrasya na indirect TB, pero umiinom sila ng anti-TB meds. Parang gano'n. So, for example, 2 months na ako umiinom ng gamot, pero na-disgrasya ako and untimely na matay ako. Or hypertensive individual ako, pero na-stroke ako at the same time umiinom ako ng TB meds ko. So, TB death siya, pero indirect. Ganun yung pag-report sa TB namin. TB death but indirect result of TB. Pero yung direct talaga na because of TB, pulmonary hemoptysis or pulmonary hemorrhage, secondary to TB, hindi po siya ganun. Nasagot, sir? Okay, we have additional question po. Yes, ma'am. Council. Okay, mabuhay po. Ako po si Victoria from Wallaby Center Point. So, as mentioned kanina po, yung bacteria nga po about TB is mas malaki yung chance like sa malamig, I think. So, paano po ba, for example, sa isang air-conditioned room, mas malaki ba ang chances na, for example, may TB patient na nandoon, tapos makasalamuha mo sila, for example, sa bahay, gano'n, naka-air-condition yung inyong room, mas malaki ba ang chance na makahawa sa other member ng nandun din sa bahay? Thank you. Unfortunately, ma'am, oo. Kung hindi siya umiinom Or ng sa gamot. office po kaya? Yes po. Oo. Possible po siya talaga, ma'am. Kasi in a room, kunyari, 10 tayo in a room, tapos ako lang mag-isa na may TB na hindi ako umiinom, konting ubo ko lang or pagbahing ko lang, I can affect or pwede kayong mahawaan. So, malamig pa naman ang aircon. So, conducive to the spread of the bacteria. So, kaya po yun, ini-encourage namin dapat meron pa ring proper ventilation within the area. Ganun siya. So, also, if kasambahay, siguro I would suggest na ipa-chest x-ray nyo po muna siya before nyo siya i-hire. Para ma-check kung meron bang bacteria or baka may pneumonia siya other than TB. No? Kasi ang pneumonia pwede ding makahawa. So, yun po. May possible question po ako, Dok. Na-mention ninyo kanina na may mga tao na may possibility na meron kang TB pero walang nagmamanifest na symptoms. Nakakahawa pa rin po ba ito, Dok? Hindi. Hindi. Hindi sila nakakahawa. Only until such time na maging active yung parang nagising yung bacteria sa loob ng baga. So, that's the only time na makakahawa siya. Yung mga signs and symptoms na yung may 2 weeks fever, unexplained cough, yung sabi ni Sir Julius kanina, yung pagpapawis, excessive sweating, weight loss. Grabe ang mga weight loss nila nito. Like, parang nakapag-diet ng one meal a day. Ganon. No? So, yun po siya. So, yung pag meron na pong signs and symptoms, technically, infectious na po talaga yung stage ng individual na yun. Kahit isa lang doon. Pero dapat talaga bantayan yung ubo na more than 2 weeks. Yun. Ayun, yun lang po yung additional question ko. From our viewers po, sa mga nanonood ngayon sa live, and of course, sa Facebook Live natin, kung may mga additional question pa po tayo, pwede na po tayong mag-raise ng questions. Yes po. Please state your name lang ga. Hello, good morning, Doc. And I'm John Late Paguntalan po. And my question is, ano ang difference
normal nga ubo sa may tuberculosis nga ubo. Ano ang difference nila? Difference nila, mas short term ang normal nga makaingon ka nga normal nga ubo or yung walang tuberculosis na factor, no? Hindi lang isa kasi ang tinitingnan natin na symptom sa pasyente. So it should be associated with fever. Like for example, si pneumonia. Si pneumonia, may fever ka. Also may prolonged cough ka, no? Hutuyon kapag ubo. And then may plema. May plema ka gihapon. Same with TB, no? Pero tanawon mo man nga may gana ba siya sa pagkaon? No, kung bata na siya, pwede gahampang ba siya? Kung tigulang ba siya, may gana pa siya sa pagkaon. Kay usually dira na siya maghampang. No, na i-clinically i-check mo kung ano ang difference nila. And also, kung ubo lang ang basihanta, there are a lot of diseases that could give you the idea of baka TB na ni, basin asthma na ni, basin pneumonia na ni, because ubo is a symptom, a common symptom to any pulmonary diseases. So hindi mo siya ma-distinguish kung ubo lang ang tanawon mo. So may other pa no na symptoms sa individual na dapat nimo i-take into consideration. Yun siya. Pero pa-check up dayon basta mo na. Opo. Kag never gid kita maging judgmental, no? Once nga may ubo ang tao, hindi na TB dayon. Okay? Kung may mga simptomat, hindi man naton ginasiling nga TB dayon. Ginatawag naton nga prisam o ginasus nga may aras ang TB. Yes po. Okay, yes, Last additional. question, yes Okay, po. additional question. Doc and sir, balikan ko tong kaina, yung sinabi ko na discrimination, especially sa barangay, kasi ito yung common sa amin na mga media, lumalapit sa amin, ngunit nahihiya na natatakot din sila na mag-report. Ano yung mga batas na tumutulong upang maprotektahan din ang kapakanan at confidentiality nitong mga tao na under sa gamutan sa tuberculosis at saan posible mag-report? Kasi referral from the barangay, nag-uusap kami dito ng kasama ko, yun din ang problema sa kanila na kahit na sinasabing may confidentiality, ngunit lumalabas pa rin, nakauwi ka na, pag alis mo, okay lang, pagbalik mo, ay si Kwan, ganun din. Ano po yung pwede at protekta din dito, Doc? Thank you. On the law, no, we have Data Privacy Act talaga, no. Doon pa din may clause kasi doon na confidentiality part. You're not allowed to disclose. Hindi ka pwedeng kahit kami nila Sir Julius pag nag-uusap ka, kumusta ng mga clients? Clients talaga yan, hindi lang yan specific individuals, no? They could report it siguro sa police if there is really a breach of confidentiality. Kailangan ma-prove nila yon na merong breach of confidentiality. Una siguro sa barangay muna kasi nandoon yung meron pa rin yung before tayo umakyat sa taas, doon muna tayo sa pinaka-basic government, which is the barangay. So doon muna ayusin and i-establish kung may breach ba talaga of the confidentiality. So barangay start muna. And then if meron talaga, then you could escalate na. Yun siya, sir. Okay na po, sir. Alright. Thank you so much po sa ating mga viewers and of course sa ating mga media partners for sharing your time with us. Last na lang po, Doc, a question po and of course message po ninyo to end our session today. Message po ninyo sa lahat po ng mga Pilipino na natatakot pa rin and of course ano po yung mga programs na gusto ninyong i-promote sa ating mga viewers. Okay. So, good afternoon everyone and thank you for giving us an hour of your time no listening to the information regarding tuberculosis. Pero isa lang po talaga yung iiwan ko na advocacy sa inyo is that
TB is curable and preventable. Curable in a sense na pag ma-early ang detection, early kayo ma-startan ng gamutan, the better the prognosis is. Preventable because meds or the first yung TPT natin, yung TB preventive therapy is also available. No? All you have to do is have yourself check. Hindi naman kayo bibigyan nun kung hindi kayo pasok sa criteria. Siniscreen pa rin po kayo para alam natin na pasok kayo sa criteria or hindi. So, hindi siya basta-basta binibigay. So, TB is curable and preventable. All you have to do is have yourself checked in the most close, no? Pinakamalapit na RHU or barangay health station sa inyo. And from there, tutulungan po kayo ng mga healthcare workers natin para ma-navigate or tulungan po kayo kung saan kayo pupunta, sino ang kakausapin ninyo, para po kung may TB man kayo ay mag-guidan or you will be guided to what to do or yung mga next steps po ninyo. For TB program po, we ensure that the screening and diagnosis as well as the treatment and prevention is still free through PhilHealth and at the same time through our different stakeholders. Si Coronadal po strong po yung strong po yung ano nila, yung health systems nila para tumulong, no? Technically si South Cotabato po talaga maganda yung referral system po nila. So yun po. Please have yourself check po talaga sa pinakamalapit na RHU or barangay health station. Yan. Thank you so much po, Doc. Sir Jules, ang inyo pong message. Salamat po sa sa opportunity para ma-discuss ang tuberculosis ngayon, no? Naway dali natin ang kaalaman at malasakit po sa kapwa. Sa simpleng bagay lang po na pagtutulungan tsaka paggabay sa pamilya natin, at least mabot natin yung layunin na mawala yung TB sa ating lipunan. Maraming salamat po. Okay, thank you very much po sa ating resource speaker. Once again, Doc Camille Fugio from DOH and Sir Julius from City Health of Coronadal. I will take this opportunity as well to thank the management of Mall of A Center Point, especially to Sir Johnny Victor L. Ferrer, the marketing manager. Maraming salamat po for allowing us na makapag-conduct ng kapihan dito. And of course, ating mga marketing officers po ng Mall of A Center Point, to Ma'am Maria Victoria Andal, Sir Ralvi Diaz, at Chloe Jerel Sarcos. Thank you so much po. So again, inuulit-ulit po natin, libre, nagagamot at naiiwasan po ang sakit na TB. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating mga kababayan na Pilipino, tayo po ay magpakonsulta dahil ang laban sa TB ay hindi lang laban ng DOH. Laban po ito ng bawat Pilipino. Again, thank you so much. And sa muli, ako po si Aurea Marie Belhera ng PIA 12 at ito ang Kapihan with the Media. Magkikita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Kapihan with the Media. Magandang araw and happy weekday sa ating lahat. Thank you so much.
seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue. Yes, we can have You make me wanna celebrate, celebrate, celebrate. Celebrate tonight. This campaign reminds us that TB remains a serious public health concern, but it is preventable, curable when we act together as one nation or as one municipality of God. We saw every moment is a song. I'm hearing everything. You make me wanna celebrate, 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 celebrate tonight. Through our shared responsibility and sustained commitment, we can break the chain of transmission and protect future generations. Hindi lang po para sa atin yung pinaprotektahan natin, but also the future of our generations, that we can eliminate TB in the Philippines. So together, we can make a difference, and together, we can achieve a TB-free Philippines. So let us end TB, and it starts with us. You make me wanna celebrate.